Mapagpalang araw mga katekram! Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng masagana, mapayapa at ligtas sa anumang kapahamakan at patuloy na gabayan ng ating Panginoong may kapal. For today's video nga pala mga katekram ay nais kong talakayin ang issue, no? Na kung saan ito pa lang si BJ ay literal na budol at pera-pera lang ang alam. Dahil nga yan sa testimonya ng isang sponsor na minsan ay nagpadala na sa kanya para ito sa bata na may sakit, no? Para ito itulong sa bata na may sakit, pero hindi niya ito ibinigay. Nako po, ano po masasabi nyo dito? At may patunayan dahil sa live po ni Sir JC Isaac, nag-comment ito na may kasamang kulay. At ito ang sabi niya: Sir JC, Sir Isaac, I used to watch BJ before and send him pera, no? Para sa isang tinutulungan niyang bata. Pinapakita niya na tumutulong siya sa isang bata na may sakit, no? Para daw yon sa bata na may sakit yung sinend niya na pera. Pero ang nakakapagtaka dito ibinili niya ng kalabaw. Kaya naman nadismaya itong sponsor na ito at hindi na siya pinapanood pa. Ayan, shoutout po kay Ate Flora Nevens, no? Siya po yung nagtestimonya tungkol po sa kalukuhan nitong si BJ. Kaya naman, eto, meron ako ipaparinig sa inyo. Kayo mga basher, kuhain ko yung gamit niyo, ipamigay ko sa iba, matutuwa ba kayo? Ay, hindi. Siyempre hindi. Kaya nga hindi natutuwa si Ate Flora Nevens kasi yung isinend niya sa'yo na pera para itulong sa bata, ibinili mo ng kalabaw. Diba? Ibinili mo ng kalabaw. Hindi naman para sa pambili ng kalabaw yun, BJ. So ngayon, nagtatanggol ka kay Dave, pero meron kang mga ganitong issue. Di ba dapat inaayos mo muna yung mga issue mo? Bago ka magtanggol sa kung kanino na kunyari hero ka. Paano ba yan? Paano ka magtatanggol? Paano mo ipagtatanggol si Dave kung ikaw mismo may mga ganitong issue? Kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kayang ipagtanggol, ano ba naman yan, BJ? So paano masasabi mo dito? Dapat dililinis mo ito dahil isa sa sponsor mo dati na kung saan nagpadala pala sa iyo para itulong doon sa bata na binablog mo yata, no? Pinapakita mo na may sakit yung bata, pero hindi mo ibinigay, hindi mo itinulong, bagkos ibinili mo ng kalabaw mo. Bakit ganon, BJ? Bakit ganon? Napakalaking question ito para sa pagkatao mo. Nagdudunong-dunungan ka, in-interview mo si Dave, and then parang walang nangyari na issue sa iyo. Ano yan? Ginagawa mo bang scapegoat si Dave para matakasan itong mga issue mo? Ginagawa mo bang pantapal si Dave? Yan ba yung motibo mo? Kaya mo ginagawa na kunyari pinagtatanggol mo siya? Kawawa naman si Stephanie, si Daisy, si Francis na naniniwala sa iyo, si Vienna na nagbigay pa ng 60,000 pesos sa iyo. Kung totoo, na talagang nasa puso mo yung pagtatanggol kay Dave, dapat hindi ka tumanggap kahit piso. Kasi ako, never akong tumatanggap kay Tatay Tekram kahit piso. Never. Pero ikaw, 60,000 pesos ang tinanggap mo para lang siraan ang nag-iisang Tekram. At nagsusumbong ka pa kay Makagago. Hindi mo ba kaya? Kaming mga defender? Kaya naman humihingi ka ng saklolo kay Makagago? Hindi mo na kasi kinakaya kasi padagdag kami ng padagdag. Ngayon, patunayan mo na totoo at hindi nagsisinungaling si Dave. Bakit
walang dumadagdag sa inyo? Bakit sa amin may dumadagdag pa at malalaki pa? Kasi nga, mas naniniwala sila sa katotohanan kesa sa ngiwi mong paniniwala. Ganun lang kasimple yun. At ito pa ha, mga katekram ha, binigyan niya pa ng issue itong pagsasabi ni Tatay Tekram ng I love you sa kanya. Tingnan nyo, pakinggan natin ano. Yung sinasabi niya na I love you sa akin, katulad lang yun no, pag I love you niya kay Dave. Wow! Bakit mo inihambing ha? Kay Dave yung pag-I love you sa'yo? Ano sinasabi mong katulad lang yun? Malayo. Kasi si Dave, tinuturing niyang anak yun. Ikaw, hindi ka naman kilala nun. So paano mo nasabi na katulad lang ha? Yung I love you para sa'yo na sinasabi ni Tatay Tekram? Malayong malayo. Ha? Malayong malayo. Hindi yun magkatulad. Dahil yung I love you ni Tatay Tekram para kay Dave is I love you para sa isang anak. Hindi ka naman itinuturing na anak ni Tatay Tekram ha. Huwag kang feeling, huwag kang assuming ha. Hindi yun magkapareho, hindi yun magkatulad. Yung pag I love you sa'yo, ha? Hindi mo ba nararamdaman na kahit na anong paninira mo sa kanya, I love you lang yung ibinalik niya sa'yo? Kasi nga, sabi nga, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun, BJ. Hindi mo na gets? Kawawa ka naman. Oo. Maniwala kayo kasi nangyari to eh. Karam. Ganun po dapat ang pag-analyze po natin, mga kabayan. Ito, binibigyan niya ng reaksyon si Kuya July Ponel eh. Po natin. Ang katunayan po dyan, nabanggit po ni Tech June, bakit ikaw naligaw sa amin yon? So ibig sabihin ho, unexpected, hindi nila kalain na para bang magko-content sa kanila. Ba't po naligaw sa amin yun? I love you, brothers. I love you. Ayan, di ba? Nag-I love you si Tatay Tekram sa kabila ng paninira mo sa kanya. Yun lang yung sinabi niya sa'yo, I love you. Wala ka nang narinig sa kanya na kahit na anong salita pa. Yan ang nag-iisang Tatay Tekram. Na kahit na anong ibinabato pa sa kanya, isang I love you lang yung ibinabalik niya. Kawawa ka naman. Oh. Ibig sabihin, walang effect yung mga sinasabi mo para kay Tatay Tekram. Di mo kakalang tanga. Nagmumukha ka lang tanga. Literal. Di ba? I love you mga kapatid. Lagi niyo binabanggit yan kay Dave. Siyempre, kay Dave, laging binabanggit yon kasi nga, no, itinuring niya yon na tunay na anak. Kulang na lang, kay Nanay Jack lumabas si Dave. Diba? Kulang na lang kay Nanay Jack lumabas si Dave. Okay? Punas-punasan niyo pa, ina-I love you-han niyo pa. Halos kulang na nga lang, sambahin niyo si Dave. Oo naman. I love you, pinupunasan kasi inaalagaan nila. Hindi katulad mo. Hindi ka naman kilala noon ni Tatay Tekram. Bakit mo iahambing yung pagsasabi ng I love you sa'yo sa pagsasabi ng I love you kay Dave? Hindi yun magkatulad. Sasabihin mo magkatulad, kagaya. Magkaiba yun. Dahil yung I love you ni Tatay Tekram kay Dave is para I love you para sa isang anak. Yun sa'yo naman is I love you para sa isang katulad mo na naninira sa kanya. Magkaiba. Oh. Nakita ko, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan, kaplastikan nyo dahil... Kaplastikan? Ikaw ang tumigil sa pagiging plastic? Kunyari, pagtatanggol mo si Dave para magkapera ka. Kung hindi pa namin nalaman na 60,000 yung tinanggap mo mula sa mga wakwak, bayad ka, ikaw ang literal na bayad. Gusto nyo sumikat sa buong mundo. Gusto sumikat sa buong mundo. Naiinggit ka kasi di mo kayang gawin yon. Tuloy tayo. Kahit simpleng pagtulong lang, kung talagang totoo yung ginagawa ninyo. Ayun, kahit simpleng pagtulong lang na kung saan pinakita mo na simpleng tumutulong ka sa isang bata na may sakit. Basta totoo. Bakit sa'yo mismo hindi mo nagawa yon?
Yung pagtulong mo sa isang batang may sakit. Pinadalhan ka na isang sponsor pero hindi mo binigay. O paano mo nasabing basta totoo? Nasaan yung katotohanan doon? Nanloloko ka ng sponsor. Pinapakita mo na tumutulong ka sa kapwa mo, pero iba yung hangarin mo. Ang perahan mo lang ang sponsor. Hindi mo ibinigay doon sa pinapakita mo sa video na tinutulungan mo. Bagkos, ibinili mo ng kalabaw. Wow! Coming from you, BJ. Back to you. Hindi yan mangyayari yung ganito. Hindi mangyayari yung ginawa ninyo kay Dave kung talagang totoong minahal nyo si Dave. Nako. Wait lang, may ano. Hindi rin mangyayari kung talagang totoo. Hindi rin mangyayari yung ganito. Dave, nangyari na yan. Before, nangyari na yan dati pa. Kaso nga lang, nasa katinoan pa ang pag-iisip ni Dave nun. Ipapakita ko sa iyo kung saan. Yung time na nangyari na yon before. And dahil nga nung time na yon, yung utak ni Dave is talagang nasa normal pa. Okay? Nasa tamang pag-iisip pa. Nakakapag-isip siya ng tama. Panoorin natin to. So again, gusto kong humingi sa inyo ng sorry. Respectfully po ako na humingi po sa inyo ng sorry sa lahat ng mga nagawa namin. Especially ako po. Kasi meron po akong mga desisyon na padalos-dalos to eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Mali pala. At pala ay naalam ko yung pinakabuong istorya bago ako magsalita. Kasi marami po kasi mga tito and tita na nag-aalala. Lalo na po sa amin magtatay na napanood ko rin yung live ni tatay yung sa pag-alis ko. Kumbaga, sinasabi ko po sa inyo mga katekra, mga tito and tita na may mga desisyon akong padalos-dalos. Kumbaga, nandito po ako sa inyong harapan, magsasalita. Gusto ko lang pong linawin ang mga kasalukuyang issue na kinakaharap po namin. Especially kaming magtatay po. So ngayon po, siguro meron pong mga ilang mga tito at tita, lalo na po yung malalapit sa amin, na meron na pong mga ideya kung tungkol po sa kinakaharap po naming magtatay. Pero ito nga tito yung kinakalungkot namin to. Kinakalungkot pala natin. Na hindi nila alam yung pinakabuong kwento or yung buong storya to. Kumbaga, bigla sila nagsasalita ng isang-sided lang to. Kumbaga, yung parang one-side lang sila to. Kumbaga, ganun sila to eh. Kaya to, marami sigurong Para si BJ, one-sided. malabas na mga hindi magagandang balita. Mga kwento. Mga kwento na to. Kasi yun to, siguro totoo to, na nagkakaroon kami ng pagsubok. Nagkakaroon po kami ng tampuhan ng tatay to. Minsan nga to, binidisiplina po ako, napapagalitan. Kumbaga, sabi nga sa Proverbs 22:6 na ituro sa bata ang dapat tama niyang lakaran upang sa kanya paglaki hindi niya to malilimutan. Kumbaga, sabi sa akin lagi ng tito ko na maswerte na ako dahil isa po ako sa mga nadidisiplina na magulang, di ba? Kasi masarap pala sa puso. Sa una po akala nyo masakit. Pero pagka nakikita nyo kung ano yung totoong dahilan, or ako nga po kasi nakikita ko na kung ano po yung pagkakamali na gawa ko. Ibinubunga. Kaya mas nakikita ko po yung magandang binubunga sa akin ngayon. Mas unti-unti ko siya nababago, unti-unti ko nakikita, lalo na sa tulong ng tito ko. Especially sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa akin ng kalakasan, ang tito ko yung ginamit ng instrumento ng ating Panginoon. So again, gusto kong humingi sa inyo ng sorry, kasi mag-iba po yung patawad, diba to? Mag-iba yung humihingi ng tawad. Gusto ko respectfully po ako na humingi po sa inyo ng sorry sa lahat ng mga nagawa namin. Especially ako po. Kasi meron po akong mga desisyon na padalos-dalos to eh. Di ko alam kung saan ako pupunta eh. Di ko alam kung... So yan, mga teka lang, nagpapasalamat po ako unang sa Diyos dahil sa mga pagsubok na binibigay niya sa amin. Kumbaga, ang pagsubok po ng Diyos, ito po yung mga... Para mas lumapit po tayo sa ating Diyos. Yung mga pagsubok na binibigay niya na para mas malapit po ako sa Diyos. Kumbaga, mga short testimony lang po. Kasi dati po, lumalapit lang po ako sa Diyos kapag may problema ako. That's the reality, yun po yung totoo. Pero... Sinasabi ko po sa inyo na nagbago na po ngayon na kahit wala mong pagsubok man po ako, wala akong pagsubok, tumalapit ako sa Diyos. Na mas lumalim ako sa Diyos kumpara dati. Hindi pa ako totally malalim, pero nandun na ako sa the point Proseso. na process.
kahit sinong tao, hindi pa totally malalim yan. Meron pa silang pag-aaralan. Pinagdadaanan. Sabi ko nga, ako nasa pangpang pa lang ako ng dagat to eh. Ganun pa lang ako kalalim to. So pananampalataya sa Diyos. Totally totoo po yun. Alin po ba yung pangpang, yung parang nasa mababaw ka pa lang, yung hanggang paa pa lang po yung lalim. Kumbaga, hanggang doon pa lang po ako. Hindi pa po ako yung totally malalim. Kaya nga ito po nag-praise and worship to, nakikita ko yung mga katatayang kananayan to. Na pag nag-praise or worship sila to, hindi sila nakahihiya. Na sumayaw. Kumbaga yun yung way natin eh, para maano na natin yung pananampalataya natin sa atin. Tapos yun nga to, pinapray ko din kahapon to, yung mga problem. Hindi naman nawawala yun, araw-araw kong pinag-pray naman to. Kumbaga, ang natakot ako kasi na-remind ako to sa tinuro ko. Ako po nagturo, pero na-remind pa po ako ng ano. Ang sabi sa verse John chapter 8 verses 24, hindi po nagkakamali, ang sabi doon isa, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Yes. Doon po ako natakot to. Natakot ako na sobra doon. Kumbaga habang inaaral ko po siya to, habang sinasabi po ni Pastor Don Watchman to, natakot ako. Yun, godly fear at tawag doon. Natakot po Good ako fear doon. yun. Kasi, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Di ba nga po sabi sa Old Covenant na para mabayaran yung kasalanan natin is kailangan natin mag-alay ng hayop na malinis, na walang sakit, or lalo lang walang galis. Pero ngayon po yung New Testament dumating na po ang ating Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay na di naman niya ginawang di po siya gumawa ng kasalanan pero inalay niya po ang kanyang buhay. Wow. Kumbaga, yun nga, ito na-remind daw ako to. Kasi tinuro ko siya to kasi parang yun yung parang tinatakbo ng puso ko po. Di ba nga to sinasabi ko lagi to na hindi ako pwede magturo ng basta-basta. Hindi ako pwede magturo na hindi ko pa napagdadaanan. Tama. Kumbaga, yung time na yun, nakita ko yung... Kaya nga to, parang sa ngayong taon ko to, yun yung pinaka-ano ko to. Parang, yung anong verse ko to, yung parang tumatak na verse ko. Sa John chapter 8, verse 24, hindi po nagkakamali na ang kamatayan, ay ang kasalanan is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pwede doon ako natakot to na di natin alam. Bukas na pala, mamaya dumating ating Panginoong Kristo. Bukas pala o mamaya wala na tayo. Kumbaga hindi natin alam kung ano yung mangyayari to. Kaya, yun nga to, kumbaga, itong sinasabi ko is hindi lang po to sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Is kumbaga para sa ating lahat po to. Yes. Na this the reminders, alam po namin na, alam nyo na po kung ano po yung mga sinasabi ko, na gusto ko lang din po sa inyo remind na mali pala. At pala ay naalam ko yung pinakabuong istorya bago ako magsalita. Kasi marami po kasi mga tito and tita na nag-aalala, lalo na po sa amin magtatay na napanood ko rin yung live ni tatay yung sa pag-alis ko. Kumbaga, sinasabi ko po sa inyo mga katekra, mga tito and tita na may mga addition ng padalos-dalos. Doon mo siya nakikita to na sa susunod hindi mo na pala gagawin. Kumbaga, mas makikita niyo po kung ano po yung tama. Okay? Dito, napakaganda pa ng utak niya dito. Napakaganda pa ng pag-iisip niya dito. Okay? So, nalaman ko rin dito kasi sabi niya, umalis siya. O, ibig sabihin, nangyari na ito dati pero, tingnan nyo naman, naayos. Ito yung time na wala pang wakwak sa likod niya. 'Di ba? Wala pang wakwak sa likod niya to, guys. Mga katekram. No? Ayan, wala pa pong mga wakwak niyan. Kaya naman yung utak niya matino pa mag-isip. 'Di ba? Ngayon, BJ, sinasabi mo na umami na si Tatay Tekram. Oo, kasi meron ka dito sinasabi sa live mo. Physical pain. Kasi ang physical pain, kasi yung eto, nag-live si BJ at ibinabalik niya yung issue na kung saan yung statement ni Dave. Mukhang wala nang makontenta. Puntahan mo na ulit si Dave. Interviewhan mo na ulit. Oo. Bakit? Wala na bang pambayad sinabihan na? Sina Daisy, sina Francis sa'yo na 60,000? Wala na ba? Wala na bang may bayad? Kaya hindi mo mapuntahan. Kaya balik, ano ka na naman? Balik, issue ka na naman. No. etc. Balik na naman siya doon sa kung saan
about doon sa statement ni Dave. Oo. Yun na, yung ano niya dito, yun yung binibigyan niya ng ano. At dito, sinabi niyang umamin daw si Tatay Tekram. Paman yun, hindi na niya, ayan na, eto na, Tantararantantan. Munta nga no? Okay. Tantararantantan daw. Ito na po hindi po yan joke. Si Ramil po mismo nagsasalita. Okay, Nakikita niyo po ba yan? Si Poren, si Tekjon, at si Ramil. Taasan ko ng konting bakit ito parang malabo ng konti. Taasan ko lang ng konti. Ayan na, nakikita po ninyo. Ganyan. Nakikita po ninyo yan, tatlo na yan. So hindi po yan AI. Baka sabihin nyo AI. Na pinigay ko lang yung pagsasalita ni Ramil. Walang ganon. Makikita nyo rin po yan, mapapanood nyo rin po yan, mapapakinggan nyo rin po yan sa live nila. Yan yung time na umiyak si Ramil at si Jack. Okay, basa muna ako ng comment ha. Kaabang-abang po ito. Kaabang-abang daw, kaabang-abang. Sige nga, tingnan natin kung gaano Unboxing channel, ikaw na lang magputol po para magkaalaman kayo kung kanina ang pwersa ang malakas. Bakit ako magpapatulpo? Ano naman na tayo? Miope Costales, habang naririnig ko ang mga sinasabi ng bata, nararamdaman ko ang hinanakit at sakit na naipon sa puso niya, sumabog na lang siya, normal na reaction Ayan, yun, si BJ po yan nagsasalita. Hindi na kaya. Alias, lakas mo Boses po ni BJ yung nagsasalita. pa magsalita. Sa tulpo pa kaya? Nako. Huwag niyo ulam ko. Buhay, BJ. Hindi ang apurado. Yung Okay, so dito guys, no, nakikita ko na ginagamit lang niya talaga si Dave at saka si Tatay Tekram, ginagamit niya lang yung issue. Ginagawa niya itong scapegoat para matakasan yung mga issue na nakatulad nito. Okay? Yan yung nakikita ko dito kay BJ. ano bang date niya? Ikaw, gagayad ko sa Yan ang sinasabi na makapal ang mukha, walang kahiya-hiya, no? Grabe itong taong ito. sa dahilan, ano yung clothing lang? Si Dave, may live nila yan. Kaya ano na lang, sa pera Ito ito. lang guys, Okay. Kaya po ako, confident po ako na kumampi ako kay Dave kasi inamin ni Ramil Confident daw na kumampi kay Dave kasi inamin ni Tatay Ramil. Ang alam ko na inamin ni Tatay Ramil is yung pagsampal, pagpalo, pagsinturon. Okay? Yun, inamin ni Tatay Tekram yun. Ano pa ba kasi sinasabi mong inamin niya? Pero kung hindi po inamin ni Ramil, hindi ako kakampi kay Dave. Nagugulumihanan pa ako. Ito, evil ka na BJ po. Okay, so kung hindi inamin daw ni Tatay Tekram, hindi daw siya kakampi kay Dave. 'Di ba? So paano ba yan, Dave? Hindi pala dapat kakampi sa'yo to. Nako. Halatang balimbing Gulumihanan pa po ako ng Jacob, no? Kasi totoo lahat ng sinabi ni Dave. Ito yung nagpapatunay na hindi sinungaling si Dave. Ito raw yung nagpapatunay na hindi sinungaling si Dave. Guys, ang tagal-tagal na sinasabi ni Dave na pinapalo siya ni Tatay Tekram. At ipaparinig ko sa inyo yan mamaya. Ito yung nagpapatunay, ito yung nagpapatunay na si Dave ay hindi dapat natin binabash. Kasi inamin naman po ni Ramil. Okay, excited na kayo? Sige. Excited na? Sige. Pakitaas nga po ng kamay. Pinataas mo pa ang kamay. Pakitaas nga po ng mga kamay, mga student, pakitaas ng kamay. Nako. Kami siya tinuturuan maging pasawan. Nagsabi po, ratang ni Dave. Sub ka na. Baka play ka na, nag-loading pa. Nag-loading, ipi-play na niya. Ayan na. Siguro sa, ano ko ba, sa gigi. Parang nasabi ko kay Kuya nga, dahil... Yung parang nasabi kay Kuya niya, yun po yung sagot dun sa pag-ampon, yung about po dun sa masasakit na salita, about po sa ampon lang siya. Inamin na Ramil. Asan yung pag-amin dun? Sabi niya parang nabanggit ko nga. Anong sabi ni Tatay Tekram? Parang nabanggit. Asan yung pag-amin dun? Diyos mio ka naman, pag-amin yun, parang may sinabi agad, may sinabi ba si Tatay Tekram dyan na sinabihan niya si Dave na ampon? Parang nabanggit ito kasi guys, papanood ko sa inyo yung sinabi, ha? Sabi ka ng tawag dito, masakit na salita Kasi para sa UBJ, inamin agad yung pag-ampon. na sinabi Yung sinabing nagsabi siya ng ampon, naku po. sa akin, ampung ka lang. Ito. Ulitin natin. Yung nagsabi ka ng tawag dito, masakit na salita na sinabi niya sa akin, ampung ka lang. Diyan po lalong dumurong ng pagkatawad puso ko.
Anong naalala mo dito, Tatay Ram? O Hindi ko siguro masasabi yan kahit sobrang galit? galit. Pero Ayan ha. Hindi ko siguro masasabi yan kahit sobrang galit. Ba't hindi mo plinay ito? Ang plinay mo, ito yung plinay mo eh. Ito yung plinay mo eh. BJ eh. Ito yung plinay mo. naalala ko, yun nga kaya ayaw ko sana. Ito. Hindi ko siguro masasabi yan kahit sobrang Ito yung plinay ni BJ oh. ko. Galit? Galit. Pero naalala ko, yun nga kaya ayaw ko sanang bigyan ko na lang ng konting yung... Ito yung plinay lang ni BJ ah. Hindi niya plinay yung sa una. Context. Pinipili niya kasi ipi-play niya eh. Tapos doon niya babanatan eh. Siguro sa... Paano ko ba? Sa gigil? Parang nasabi ko kay Kuya nga dahil sa... Ayan na, parang nasabi ko kay Kuya nga. Pero hindi niya sinabi yung ampon na salita. Eto ha, pakinggan mo BJ ha. Ituloy-tuloy mo muna kasi. Hindi yung Ba? Sa gigil? Parang nasabi ko kay Kuya nga dahil hindi yung biglang puputulin diyan, parang ang ipaparinig mo lang sa viewers mo, parang nasabi ko kay Kuya nga. Tapos bigla mo sasabi, "Oh, ayan, inamin ni Ramil, inamin ni Tekram." Diyos mio, ay mo. Ang bantot mong mag-reaction. Dapat ganito. Ito yung sinabi ni Tatay Tekram guys ha, ito. Sa gigil? Parang nasabi ko kay Kuya nga dahil sa alam mo yung tatay yung paulit-ulit na. Tapos nasabi ko sa kanya parang hindi ganoon, parang kaya siguro hindi maayos-ayos yung yung adoption mo. Ayun. Yun yung sinabi, BJ. Wala siyang sinabi na sinabihan niya na ampun ka lang. Eh, ikaw ipi-play mo tapos biglang putulin. Hindi mo pinapatapos yung explanation. Ang explanation dito ni Tatay Tekram, parang may nasabi siyang ganon, pero hindi ganon sa ampun ka lang. Kundi yung kaya hindi maayos-ayos yung adoption paper mo. Siguro dahil nga nagbabago ka na. Yun yung pagkasabi, hindi mismong o direktang ampun ka lang. Hindi direktang salitang ampun ka lang. Napaka-uwi nyo ha. Yun yung sinabi. Dahil nga sa behavior. Behavior niya. niya. Dahil sa behavior, nasabi niya yon. Ang sinabi niya, kaya hindi ma-process, hindi maayos-ayos yung adoption paper mo eh. Wala sinabing ampun ka lang. Ang layo, BJ. Huwag kang tanga. Na po yung sagot niya doon. Sinortcut ko na lang po yan ha. Sinortcut mo kasi. Sinortcut mo, pinarinig mo lang itong part na to. Hindi ko siguro masasabi yan kahit bigyan ko na lang ng konting Ito yung pinarinig mo lang, paano ko ba? Sa gigil? Parang nasabi ko kay Kuya nga dahil sa... parang nasabi ko kay Kuya nga. Pinapalabas mo dyan na sinabi ni Tatay Tekram, inamin ni Tatay Tekram na nagsalita siya ng ampun ka lang at i-plinay mo yung video na yan. Tapos na. Sinortcut mo. Sa'yo na galing, sinortcut mo. Walang shortcut. BJ, huwag mong i-shortcut. Paano malalaman ng katotohanan kung i-shortcut mo yan? Naku naman sa'yo na nang galing, sinortcut mo, di ba? Ulitin natin sinabi mo. Lang siya. Inamin na Ramil. Yan na po yung sagot niya doon. Sinortcut ko na lang po yan ha. Sinortcut. Kaya naman pala inamin ni Ramil. Sinortcut ko na lamang po yan na nakakahiya ka naman. Shortcut boy. Nako naman BJ, mukha kang tanga. Nagre-reaction ka tapos isushortcut mo. Paano maiintindihan ng tao yung context na sinasabi ni Tatay Tekram? Yung context ng live na yon. Kung isushortcut mo. Bobo! Guys ang layo. Okay? Pero dito, aminado si Tatay Tekram na pinapalo niya, sinisinturon niya. Dahil nga, si Dave naman, dati pa niya sinasabi yon at ito pa yung sinabi ni Dave. Inamin ni Tatay Tekram yon. Hindi niya itatanggi yon. Nasampal, pinalo. Pero bakit nga ba? Inamin ni Dave yon. Kunikwento ni Dave yon,
Matagal nang alam ng tao yan. Ito, oh. Makulit talaga ako sa makulit. Kahit pa natin si tatay. Makulit talaga ako sa makulit. Kung pakulitan lang, baka ako yung pinakamakulit doon. Totoo yun. Pero habang tumatanda yun. Actually, maganda yung term makulit. Parang ano lang, parang bata. Pero Oh, BJ, makinig ka. Lumang tugtugin na yan. Dating issue pa yan, binabalik-balik mo. Wala ka nang makontent kasi. Corner ka na kasi. Corner na. Bago ka magtanggol ng ibang tao, ipagtanggol mo yung sarili mo dito. Nako naman, iwas issue ka no? Scapegoat mo, ginagawa mong scapegoat si Dave. Yung issue kay Dave, issue kay Tatay Tekram, ginagawa mong scapegoat. Ito, sagutin mo, yung issue mo. kung ako po itatranslate ko yung salita niya makulit, matigas ulo. Makulit parang ano pa parang maganda pang pakinggan Okay. Mamatud yung isip. Nawawala siya. Nawawala. Kaya... Sorry, ulitin po natin. Kaya ako naman talaga dati, makulit talaga ako sa makulit. Kahit pa natin si tatay. Makulit talaga ako sa makulit. Kung pakulitan lang, baka ako yung pinakamakulit doon. Totoo yun. Pero habang tumatanda, nagmamatud yung isip. Nawawala siya. Nawawala. Kaya gusto ko lang di-share sa'yo ate. Dati kasi nung bata ako, lagi akong napapalo ni tatay. Kasi... Ayan, sabi niyo, laging napapalo. Kasi? Pagka tanghali, tumatakas ako, hindi ako natutulog. Tumatakas, hindi natutulog. May dahilan. Ayan dapat. Yan ba yung pagmamaltrato na yon? Pagmamaltrato na ba yon? Ayan ang dapat. Gusto kasi ni tatay lagi na matulog ako tuwing Gusto ni Tatay Ram matulog siya tuwing hapon. Anong masama doon? Pagmamaltrato ba yon? Tingnan nyo kasi yung case-to-case basis kasi yan. Tingnan nyo, depende yan sa sitwasyon. Katulad yan. Si Dave na nagsabi dati pa na makulit siya, matigas ang ulo. Pinapatulog siya, ayaw matulog. Which is yung sinasabi ni Tatay Tekram is para sa kanya. Hindi naman sa ikakasama niya yon. Nako naman kayo, oo. Ganun. Kaya ako naman kasi, hindi ako natutulog. Ang gusto ko maglaro. Hindi natutulog ang gusto maglaro. Meron namang time para maglaro. 'Di ba? Yung tanghali, yun yung time para matulog. 'Di ba? Ganun kasi ako yung bata. Kasi nga, pinapatulog siya para lumaki. Okay? Para mabilis lumaki. Para maging matalino. 'Di ba? Tingnan nyo naman si Dave ngayon. Mukhang gasol sa laki. 'Di ba? Bata pa kasi. Kaya Asang nalala ko nun, pinalo ko dahil nagsimenteryo ako. Nandun lang Ayun na, may paliwanag si Dave dito sa mga hindi pa nakakanood at nakakarinig. Maghapon ako nandun, di ako buhay hanggang gabi, umaga yun. Kaya, hindi yung moral lesson ko nun. Na yung oras Ayan, may moral lesson siya dito. natin dapat sa PJ! sa family natin. Kasi, mapapansin naman natin yung sa mga action yung ginagawa natin. Mapapansin naman natin siya. Kasi, mapapansin mo naman, wala na palang oras sa pamilya ko. Di ba? Wala na pala akong oras sa mga ganyang bagay. Kaya, yun. Mapapansin natin. Kahit, ikaw natin na nasa process ka pa ng kumbaga, pa-matured na tayo. Kasi dati pataas Dapat yung usip din natin is pataas. Ako nun, naalala ko nun, basta ako, yung palo sa akin na tatay, doon ako nadadala. Hindi ako lang gusto ng 6 na buwan. Di ba? Nung pinalo siya ni Tatay Tekram, nadala siya. Ibig sabihin, natakot siya. Nadala. Hindi na niya ginawa yung ginagawa niya dati na katigasan ng ulo. Di ba? Dinidisiplina siya. Di ba? Si Dave na nagsasalita niya na. Ano naman po? Pero yung in a good way po. In a good way! Sinabi ni Dave yan, in a good way! Pero yung pala, iniipon niya pala yung sama ng loob, no? Pero nasasabi niya to na in a good way. Hindi, isa yan sa nag-trigger din sa kanya is yung mga wakwak talaga. Dahil tumayo sa likod niya yung mga wakwak. Kaya lumakas ang loob niyan. Sabi nga po nila, Pagmamahal yan. minsan po kasi hindi mo pinapaling iba kasi sinasabi po ng magulang, nakakaawa daw po. Kumbaga parang, ang po is yung parang gusto po nila, hindi mo masaktan yung bata.
Pero ang totoo pong nangyayari talaga, nasasaktan lalo yung bata pagka hindi po nagagawa. Kasi nga, lumalaki po yung bata ng walang natututunan eh. Kaya nga may natutunan ka eh. Kasi disiplinado ka ni Tatay Tekram. 'Di ba? Wala ka talaga matututunan kung hinayaan ka lang niyan ng katigasan ng ulo mo. Kunyari po, kaya po ako natuto kasi nga takot ako mapalo. Ayan na, BJ. Kaya natuto si Dave. Is dahil takot siya mapalo. Which is yun yung disciplinary action ni Tatay Tekram kay Dave. 'Di ba? Natuto siya. Dahil doon. Dahil sa pamamalo ni Tatay Tekram, natuto siya. Kay Dave na mismo nang galing yan. BJ, paano pala kung hinayaan lang ni Tatay Tekram, matututo kaya yan? Hindi ko na po siya kailangan gawin. Hindi ko na po ulit ginagawa yung mga ginagawa ko para mapalo ulit. Kumbaga yun yung lumalabas. Kasi pagka hindi pa napalo yung bata, uulitin at uulitin po yun. Yun! At dahil nga nito mga nakaraan, sinasadya niya na paluin siya, mapagalitan siya. Sinasadya niya ng magkamali. Okay? Para meron siyang dahilan para umalis. 'Di ba? Nito mga nakaraan, sinasadya niya na magkamali. Yung sa burger, sinadya niya na 'yon. Para magkaroon siya ng dahilan na gawin na umalis sa kanila. 'Di ba? Kasi nga, mayroon na siyang inaasahang iba. Which is itong mga wakwak na nangangako sa kanya na hindi siya pababayaan. Dahil nga, ang akala ng mga wakwak na to, na kapag nakuha nila si Dave, yayaman din sila. Magkakapera, maraming sponsor, nagkakamali sila. 'Di ba? Dahil mas lalong namamayapag si Tatay Tekram ngayon. Yung mga wakwak, kamusta? Balita ko ngayon, isang wakwak, balik. Ibang bansa, DH. 'Di ba? Kung yayaman yan, kung yayaman sila kay Dave, di sana, kaya bumalik si Daisy kasi naramdaman niya, walang kita kay Dave. Kunti. Ako pa yung gumastos. Di ba? So, ayo mga katekram, ano masasabi nyo? So, BJ, para sa'yo, bago ka magtanggol ng iba, ipagtanggol mo muna yung sarili mo. Ano ang masasabi mo dito? Okay? Pagtanggol mo yung sarili mo. Hindi tanggol ng tanggol ka. Kasi nga, pag yung sarili mo pinagtanggol mo, walang kita, no? Walang magbibigay ng biyaya. Hindi katulad pag pinantagol mo si Dave, may 60,000 ka agad. Di ba? Pera-pera lang. Okay, sa mga katekram natin dyan, ano masasabi nyo dito? Comment nyo lang sa baba. Babasahin natin at pupusuan yan. Maraming salamat sa inyo. I love you all. Walang iwanan! Bye-bye!